sa tanong na, sa pamamagitan ng anong kasalanan nahulog ang ating unang mga magulang, which is si Adan at si Eva, mula sa kanilang orihinal na kalagayan? At makikita po natin ang sagot nito na ang kasalanan ng ating unang mga magulang kaya nawala ang kanilang orihinal na kalagayan o imahe ng una silang likhain ay ang pagkain sa ipinagbabawal na bunga ng punong kahoy. So tayo po lahat ay pamilyar sa istorya ng ating unang magulang na sila Adan at si Eva, hindi ho ba? So basahin po natin mula sa Genesis chapter 3 at verse 6 maging verses 12 to 13. Basahin po natin sabay-sabay. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya nakahanga-hanga ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Verse 12, kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin, dugo ng lalaki. Bakit mo ginawa ang bagay na iyon? Tanong ng Panginoong Yahweh sa babae. Mangyari po, nilinlang ako ng ahas, kaya ako'y natuksong kumain. Sagot naman nito. Maging sa Roma chapter 5 verse 12, basahin po natin. Ganun din po sa 2 Corinthians chapter 11 verse 3. Ngunit nag-alala akong baka malaso ng inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na panampalataya kay Kristo tulad ni Eva na nalinlang ng ahas. Amen. So yan po, tayo po lahat ay pamilyar sa kwentong ito, di ba po? Nang nilikhain ng Diyos sina Adan at Eva, sila ay ganap na imahe ng kalinisan, ng katuwiran, imahe ng Panginoon. Amen? Ibinigay sa kanila ng Diyos ang lahat ng kanilang kailangan sa hardin ng Eden, di ba lahat ng mga kailangan nila, pagkain, masaganang mga puno, komportabling buhay, ibinigay sa kanila ng Panginoon. Ngunit, sa kabila ng kasaganahan, maging kalayaan, nagbigay ang Diyos ng isang malinaw na utos. Yun ay, huwag silang kakain mula sa punong kahoy ng pagkakakilala ng masama at mabuti. So, ang kasalanan na ginawa nila ay hindi simpleng pagkain lamang ng bunga. Ang ugat nito ay pagsuway sa malinaw na utos ng Diyos at pagpili na sumunod sa kanilang sariling kagustuhan kaysa sa kalooban ng Diyos. Minsan ho, di ba ho, ganun din ho tayo. Malinaw po sa salita ng Diyos na ang mga nababasa po natin, nandun lahat ang dapat natin gawin, which is yung mga tamang dapat gawin ng isang mananampalatayang kagaya natin. Ngunit paminsan, meron pa rin tayong sinusunod base sa ating sariling kakayanan. Sariling pag-iisip, sariling desisyon, kung kaya tayo napapahamak. Amen? Ipinapakita nito na ang kasalanan ay nagsisimula sa puso, sa pagdududa, nasasalita ng Diyos, sa paghahangad ng higit pa, at sa pagnanais na maging gaya ng Diyos. Sabi po, si Eva, di ba nagsisihan na sila? Si Eva ang may kasalanan kung bakit nahulog tayo sa kasalanan. Pero bakit po dito sinabi si Adan? Di ba? Dahil sa kanya sinabi ng Panginoon, bagkus hindi niya siguro nasabi ng buong impormasyon sa kanyang asawa, na si Eva, kung kaya't pareho silang nahulog sa kasalanan. So ang tanong at sagot ay para malaman ng tao, nating lahat, ang tungkol sa orihinal na kalagayan o kondisyon ng tao. Ang orihinal na kondisyon ng tao ay ang mga sumusunod po. Nasa mahalagang posisyon dahil tumanggap ng orihinal ng imahe ng Diyos. So tayo, at sila Eva at sila Adan po, ay tunay na tinanggap nila kung ano yung image ng ating Panginoon. Yun yung original nilang kaanyuhan. Yun yung original nilang kondisyon. Nung hindi pa sila nahuhulog sa kasalanan. Sabi po sa Genesis 1 verses 26 to 27, basahin po natin. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan,
Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Amen? So kung i-imagine po natin, ano po ba ang ating Panginoon? Hindi ho ba siya ay perfecto? So yun ho ang original na kondisyon ng tao. Tayo ay nilikha niya as perfect as He is. Pero dahil sa kasalanan, tayo ay nahiwalay at naging makasalanan. Pangalawa, may kahangahangang kapangyarihan na magkontrol sa lahat ng bagay na nilikha ng Diyos. Yun yung binigay sa ating authority ng Panginoon. Makikita po natin yan sa Genesis chapter 1, verse 26. Basahin po natin. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Kung makikita po natin kung gaano pinagkakatiwalaan ng ating Panginoon si Adan at si Eva noon. Hindi po madaling magpasunod ng mga hayop. Hindi ho ba? Mabangis, maamo, mailap, malaki man o maliit. Pero dahil doon, binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan ng tao upang sila ay kahangahangang magkontrol ng nilikha ng ating Diyos. Pangatlo, mayroong pakikipag-ugnayan o fellowship kasama ang Diyos. Yun yung purpose ng ating Panginoon. Ang makasama tayo at maging intimate sa presensya niya, magkaroon ng fellowship kasama ng Diyos. Basahin po natin sa Isaiah chapter 43 verse 21. Nilalang ko sila upang maging aking bayan, upang ako'y kanilang laging papurihan. Ganoon din po sa Awit, chapter 4, verse 3. Dapat ninyong malaman, itinalaga ni Yahweh ang matuwid. Kapag tumatawag ako sa Kanya, siya'y nakikinig. Kung titingnan po natin, ganun yung relasyon ng ating Panginoon kay Eva at Adan. Ganun yung talagang original na kondisyon, original na plano ng ating Panginoon, maging sa ating pong lahat. Pero dahil nga po sa kasalanan, dahil sa simpleng maliit actually na kasalanan, ito ay talagang nawasak. Subalit, wala na ang orihinal na kalagayang ito sa tao, sapagkat ang unang tao na si Adan ay kumain ng pinagbawal na bunga ng punong kahoy dahil ginamit niya ang kanyang sariling kalayaan, pumili ng tuksuhin ng ahas na si Satanas kaysa bago isipin ang patas ng Diyos. Minsan po sa ating buhay, kung titingnan natin, alam na po natin ang aklat na Biblia. Naroon na sinabi na huwag tayo magsisinungaling. Pero, imbis na sundin natin yun, nahuhulog pa rin tayo sa bagay na kailangan natin magsinungaling. O ultimo mga bagay na hindi man nakikita ng ibang tao, pero nakikita ng ating Diyos. Sumusuway tayo, at hindi natin, sa pagsuway na yun, hindi natin nakikita o hindi natin naiisip ang batas ng Diyos. Maraming sinabi at maraming ibinigay na warning ang ating Panginoon sa atin. Pero minsan, nababaliwala natin yun dahil sa ating sariling mga desisyon. Amen? Sinabi sa aklat ng Pahayag, chapter 12, verse 9, basahin po natin. Itinapon ang napakalaking dragon. Amen. So, sa panahon pong ito, mga kapatid, ang dyablo, ang ating kaaway, ay dinaraya tayong mga tao. Kaya dapat na makipaglaban at sikapin nating magtagumpay sa sarili nating sarili pagiging matigas, minsan mareklamo pa tayo, walang karapatan, pag mataas na puso, pagiging hindi tapat at walang tiwala sa pagkontrol ng Espiritu Santo. Ayan nga ay dahil po sa ating sariling kagustuhan. Pinipilit natin na sarili nyo ang tama, sarili natin ang tama. Kung kaya tayo parang nagiging rebelde sa katotohanan, nagiging matigas tayo, magiging mareklamo tayo, at minsan mararamdaman nyo na pinipigilan tayo ng banal na espiritu, pero hindi tayo nagpapatinag doon. Kaya naman, nakakalungkot isipin kung kaya hindi rin natin masisisi kung bakit tayo nahuhulog sa kasalanan, dahil ito rin ay sarili nating kagustuhan. Amen?
Ito ay salinlahi, walang duda, kagaya ng kung paano nahulog si Adan at si Eva sa kasalanan dahil sa pagnanais nila ng higit pa, dahil sa pagnanais nila ng sa pagdududa, curiosity, mga ganyan. Kung kaya sumusubok sila ng mga bagay na nakakalimutan nilang isipin na hindi. Pinagbawal yan ng Panginoon. Ganon din tayo mapasa hanggang ngayon. Amen? Kahit ang Diyos ay nagbigay ng kaalaman at karunungan, oo, binigyan tayo ng Panginoon ng kaalaman, ng karunungan, upang panatilihin ang tipan ng Diyos. Pero minsan, sa iba natin ito nagagamit. Diba? Ang ating unang mga magulang ay hindi sumunod dahil kumain sila ng bunga ng puno na nagbigay ng kaalaman sa mabuti at masama. Ito ay kasalanan dahil hindi nila sinunod ang salita ng Diyos. Akala po natin napakaliit lang, no? Akala natin napakasimple lang ng kasalanan iyon. Ang pinaka-point po dito is hindi yung kumain sila ng bunga. Ang pinaka-point dito is yung pagsunod nila. Sinuway nila ang Panginoon sa simpleng sinabi ng Panginoon, lahat pwede niyong kainin, lahat iyan ay sa inyo, maliban dito, huwag ninyong hipuin, ni babalaking kainin. Pero bakit sa lahat ng yun? Yun ang nakita ni Adan at ni Eva. Libo ko ba? Kasi doon na pumasok ang kaalaman at karunungan kung saan nila ginamit sa ibang bagay. Pagdududa, pagnanais ng higit pa, na baka, siguro. Minsan, sa ganung paraan, sa pamamaraan, sa ganung pag-iisip, tayo nahuhulog. Sometimes, taking risk sa mga bagay-bagay. Hindi mo masasabi kung faith ba talaga yun o ano, di ba po? Kaya naman, kailangan manatili tayo sa salita ng Diyos, panatilihin natin ang banal na Espiritu ang siya maggabay sa atin, hindi ang ating mga sariling desisyon, maging ang mga sarili nating pananaw o mga katwiran sa buhay na bakit hindi? Why not? Minsan yun ay lies ng ating kaaway. Amen? Kaya mainam na palagi tayong nagdedwell sa presensya ng ating Panginoon through prayers, through worship, through reading the Bible, especially. So, ang kwento ni Adan at Eva ay paalala sa ating lahat na ang kasalanan ay nagsisimula sa maliit na bagay. Isang pag-aalinlangan, isang maling desisyon, isang munting pagsuway. Kaya't bilang mga anak ng Diyos, manatili tayong masunurin at magtiwala sa Kanyang salita. At kung tayo man ay nagkakamali, laging may pag-asa sa biyaya at kapatawaran na magtatagpuan lamang kay Kristo. So ito po ay tuturo sa atin na hindi sapat na nagkaroon ka ng kasalanan and then you say sorry. Hindi ganon. Tinuturo sa atin na oo, may pag-asa, pero wag din natin aabusuhin ang kabaitan ng ating Panginoon. Sinasabi natin minsan na, Lord, sorry na hulog ako ulit sa kasalanang ito. Paulit-ulit kang humihingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Ngunit paulit-ulit din naman nating nagagawa ang pare-pareho sigurong kasalanan. Paulit-ulit din nating sinasaktan ang ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya naman, nais kong ihayag sa ating lahat ang tanong na ito at ang sagot na ito sa ating Westminster Shorter Catechism tungkol sa kung ano ang kasalanan nila Eva at Adan, kung bakit ito yung nanatili sa atin sa buong lahi ng sangkatauhan, sanilikha ng ating Panginoon. So, paano ba? Paano ba natin ito mapagtatagumpayan? Paano ba tayo paano ba tayo mabumuhay nang hindi susuway sa ating Panginoon? Mahirap yon, di ba po? Dahil hindi pa man tayo pinapanganak, tayo ay makasalanan na. At lahat ng yon ay tanging si Kristo lamang ang kasagutan. Amen? Wala tayong kailangan gawin, hindi mo kailangan papako sa krus para mapantayan o maitubos ang sarili mo, kung hindi dahil lang yon sa ginawa ng ating Panginoon na pagtubos sa ating mga kasalanan. Amen?
Kaya kung tayo may nagkakamali o sumusuway, nawa ang Holy Spirit sa atin is manangan, nawa wag natin itong ihinder, wag natin itong pigilan. Kasi alam ko na tayong mga mananampalataya kay Kristo ay may guide tayo ng Holy Spirit. So whenever na makaramdam tayo ng temptation sa ating buhay, I know that the Holy Spirit is really there for us, not to control you, but to guide you. Huwag tayo magpatalo sa sarili nating kakayanan, sa sarili nating flesh. Lagi nating alalahanin ang kwentong ito. Oo, hindi natin ito mababayaran, tanging kay Kristo lamang, pero maaari nating itong pigilan. Maaari natin itong mahadlangan. Okay? So, base po sa aking conclusion, ang pagbaksak ni Adan at Eva ay hindi lamang tungkol sa kanila, kundi tungkol din sa atin. Dahil tayo ay kanilang mga lahi, dinala natin ang bunga ng kanilang pagsuway, ang kasalanan, kamatayan, at pagkahiwalay sa Diyos. Ngunit, dito rin makikita ang laki ng biyaya ng Diyos. Kahit na nagkasala ng tao, nangako siya ng tagapagligtas. Yun ay ang Panginoong si Jesucristo, na siyang magbabalik ng ating nawalang kalagayan at magbibigay ng bagong buhay. So mga kapatid, sa gabing ito, ang hamon sa atin ay huwag tayong umasa sa ating sariling lakas, kundi sa Diyos lamang. Hingin natin sa ating Panginoon araw-araw ang lakas upang maging masunurin tayo, upang maging tapat tayo, at hindi bumigay sa tukso, gaya ng nangyari kina Adan at Eva. Ang pagsunod sa maliit na bagay ay mahalaga. Amen? Pero minsan napakahirap po nun. Paano pa po tayo susunod o ipagkakatiwala sa atin ng malaking bagay kung sa maliit na bagay is hindi natin makaya? Amen? Kaya ang pagsunod sa maliit na bagay na utos is wag natin yun underestimate. Wag natin i-underestimate ang utos ng Panginoon na sinabi, wag yan. Okay, wag yan. Amen? Ang pagsunod sa maliit na bagay ay mahalaga. Dahil dito, nasusubok ang ating katapatan sa Diyos. Let us not abuse the goodness of God. Ngayon na nalalaman natin na ang ugat ng kasalanan ay ang hindi pagsunod, which is disobedience, let's ask God to help us not to fall into sin, not to lean on our own understanding or our own might, for we are limited. Tayo talaga ay mafo-fall. Tayo talaga ay mahuhulog at mahuhulog. Amen?